Andito nga kami sa may talipapa ng pastry sa kalsada mga utol. Namili kami rito ng uulamin namin ngayong gabi. Tamang isip kasi kami ni Erpat na mako-content. Kaya naman sabi niya tara sumilip tayo sa palengke at tumingin tayo ng pwedeng ulamin. At kung ano yung makursundahan ko yun na lang ang bibilin ko. At nagkasundo nga kami ni Erpat ng gusto. Kaya naman bumili rin siya nitong labahita. Pagka-uwi nga namin ng bahay, syempre nagpahinga muna ng kaunti. Pagkatapos ay nasikaso na kagad ni Erpat ng mga kalabasa. Tignan nyo si Manang Lia. Ya. Kunin mo kasi. Ang lakas na naman ng tinama ni Manang Lia. Ganyan yan si Manang Lia mga utol. Walang katakot-takot. Ay imbis na matakot, pinagtitiripan pa niyan. Pati yung pusa namin na si Ash. Tapos yung alaga naming si Bingo ay talaga naman laging kawawa sa kanya. Mabalik na nga tayo rito sa ginaganapan ni Erpat mga utol. Kalabasa nga ang titirahin natin ngayong gabi. Dahil ngayong mga mata namin dito mga utol naglalabuan na. Lalo kay Ermat tsaka kay Erpat. Kaya naman nagkasundo rin kami ni Erpat na kalabasa rin talaga ang ulam namin ngayong gabi. Gata mga utol para mabisang mabisa. Kaya naman pagkatapos maugasan yung mga kalabasa ay pinagpipigaan na nga rin ni Erpat tong gata. Ay talaga naman walang kasayang-sayang niya mga utol. I-strainer ni Erpat yan para mabisang mabisa talaga. Siyempre hindi lang gatang kalabasa mga utol. Bumili rin si Erpat na itong partner niya para naman mabisang mabisa talaga kapag ito ay pinrito lang. Sa mga oras nga nito mga utol nagmamadali na nga si Erpat. Tawag kasi ng tawag sa kanya yung tiyuhin ko na kapatid niya na bumisita rito sa amin sa Cavite. Ako nga sana yung titira na itong recipe natin ngayong gabi mga utol. Kaya lang kapag ako mag-aasikaso na ito ay sadyang mapapatagal nagmamadali na nga gawa yung kapatid ni Erpat na tumatawag sa kanya gusto na siyang papuntahin doon kala daddy. Nabubulol-bulol pa. Hay nako, napakahirap talaga mag voiceover. So mabalik na nga tayo rito sa ginaganapan ni Erpat mga utol. Pinirito nga lang ng kaunti ni Erpat tong labahita. Pagkatapos ay inilagay na nga rin ni Erpat tong mga kalabasa ng maigisa rin ng kaunti. Pagkatapos ay nilagay na nga rin ni Erpat yan ng pamintang pino tsaka kaunting betchin lang bago ipati syempre para lasang-lasa talaga. At pagkatapos ay naluhalo lang. Ang lahat ng pampalasang inilagay ay magsama-sama at tatakpan na muna. At pagkatapos ay nagtubig na binuksan na nga rin ulit ni Erpat para ilagay na nga tong gata. At nung naibuhos na nga ni Erpat tong gata inilagay na nga rin ni Erpat tong 3 pirasong siling haba at nagsalang na nga reserpat dito ng kawalid ng maipainitan na at maiprito na tong mga isda. Habang yung utol ko naman dito sa sala ay tamang himay nga lang nito malunggay gawat ilalagay na nga rin ni Erpat yan sa gatang kalabasa natin at nilagay na nga rin ni Erpat ng mantika tong kawalid nung uminit na at binuksan na nga rin ni Erpat to para halu-haluin na tong gata. Sang kulupan niyan ilalagay na ni Erpat yung malunggay na hinimay ni utol at nagsalang na rin si Erpat dito ng isda sa kawalid. Habang yung gata naman natin dito mga utol ay kumulo na kaya naman ibinusan ni Erpat ng mga malunggay at isang kuluan na lang yan ihuhusgahan na kaya naman nung kumulo na ulit mga utol ayun na napagkabango pagkabukas ni Erpat kaya naman panahon na para husgahan na kaya pakinggan natin mga utol kung anong pasya ni Erpat. Double okay. Ay talaga naman. Tingnan nyo ba naman kasi yung itsura niya mga utol lalo na kapag may sili sa ibabaw ay kakapanlaway talaga. Pagkaluto nga ng ginataang kalabasa natin mga utol ay inihahon na nga ni Erpat dito yung unang salang pagkatapos ay nagsalang na ulit ng pangalawa at inahon na nga rin muna ulit at susunduin na nga namin si Ermat mga utol. Kaya naman ito na si Ermat ang bilis talaga o kaya naman double piece kayo dyan tsaka masakit ulo ni Ermat mga utol pagod sa trabaho kaya naman pero meron kayo dyan double high tsaka double piece. At dahil may ulam lang sa bahay at nasundo na rin namin si Ermat ay oras na para naman makipag-inuman naman kami dito sa aming mga tiyuhin. Kaya naman double oy ka dyan sa tito ko. Eh ano pang gagawin? Syempre, tagay na tayo rito. Purong gin na naman mga utol. Kaya shot tayo mga utol para sa mga utol ko dyan na nagiinom ngayon. Sabay-sabay na tayong malaseng. Pagtapos yung match, syempre mamumulutan tayo ng crispy empo. Talaga naman, pakinggan nyo kung gaano kaingay. Kinuha na nila yung rest na lang, hindi ko na... Ay talaga naman kahit walang mic yung cellphone ko, rinig na rinig ang paghihiwa habang dumating na nga rito yung tiyuhin kong bumisita sa amin. Yun o, double okay, double okay. Kaya pala wala siya pagdating namin na Erpat dito, sinundo pala nila ni Daddy tong pinsang kong pango. Ayun si Daddy talaga naman, peace bomb tayo ng malapit dyan. Kaya shot muna ulit tayo rito mga utol, ganun lang, shot ng shot. Hanggat meron lang, pero kapag wala nang pang shot, syempre tulugan na. Ay sa balag ko Meo. Iyan o. Uy! Quality. Bungo yan. Bungo. Bungo. Ito, yan na yung sinasabi nilang... Uy! Kaya masarap talaga kainuman ng mga tiyuhin dahil hindi lang chichirya ang ialapag sa yung pulutan talaga namang mabibisa talaga. Kaya ano pang inaantay nyo? Mag-inuman na kayo dyan mga utol. Hanggang dito na lang din. Paalam!